halimbawa, Pa? syempre yan, dyan mo, yun mo lang ano no, parang after mo ipalabas dyan, wala na talaga, parang ganon. Ang gusto po ni Ma'am Cecil D, yung president po ng JCI, gusto niyang i gusto niyang isali sa mga film fest, if ever po. O yun nga yung ano ko, yun nga yung iniisip ko. Kasi kung halimbawa, kung dyan lang ipapalabas, parang okay lang siya. Parang ganun. Parang maayos naman siya. Parang ano naman, maingat naman yung pagkakalatag, masinop naman, parang ganun. Pero, syempre ako, naisip ko, syempre ikaw, ano na, parang nanalo ka ng mga nauna, tapos pag magpapasa ka, parang ganun. Hindi siya compelling enough. Ah, Parang ganon, yung kwento. Kasi pag nilatag mo, tapos may values, lutang na lutang naman yung honesty, tapos yung pagsabi ng totoo, tapos yung time, tapos yung parang ganon, malinaw naman siya. It's just that, hindi siya super strong. Like kunwari, yung Ino, sinusundan mo lang naman talaga yung bata. But it really talks about child labor at kung paano siya inaalagaan doon sa kalye. Yung parang ganun, di ba? Hindi siya sobrang rarara doon sa ano, doon sa statement niya. Pero malamala, nagigets mo siya. Tapos, something socially relevant. So that's the reason why nagugustuhan siya ng mga tao. That's the reason why binabalidate siya na importante siyang gawin. Parang ganon. So, dun sa material, bagamat ano, maayos naman yung pagkakalatag and all, kailangan kasi siyang i-challenge para lang mas ma-push pa siya. Yung parang ganon. Halimbawa, yung mga elements na nandun sa script, sige, kunwari, kasi may values-oriented naman talaga siya about yung sinabi mo, yung honesty and then about time, no? Parang ganon, pagiging maagap or hindi late, parang ganon. So, kunwari, yung bata kasi, kunwari, yung sa opening niya, hindi rin siya super strong kasi so, parang simplified na Firefly siya. 'Di ba? Nagkukwento siya ng libro na nakwento na niya and then it talks about values. Ganon din talaga yung Firefly sa tunay na buhay na dahil ang kwentong pambata ay values oriented pero yung buong pelikula it talks about paano ginagamit ni Ding Dong yung art niya ngayon para ma-face niya ang kanyang trauma nung bata pa siya at paano niya nagagamit yung pagsusulat niya, yung art niya para ma-heal yung sarili niyang wound, parang ganon. Paano niya magagamit yung art niya para ilawan yung kanyang sarili, parang ganon. At wala na itong ipinagkaiba dun sa lahat ng taong may art, lahat ng sining natin at paano natin gagamitin ito para ilawan natin ang sarili natin. Nagigets mo na parang tumataas yung at stake, lumalaki yung usapan, tapos kapala-palabas siya. It becomes worthy siya na ipalabas. Hindi yung, ay ano lang to ha, challenge lang naman natin yung material. Kasi para mas maipush siya dun sa better na version niya. Parang ganon. Maayos naman yung pagkakasulat and all, but it's part of the process na kailangan mo siyang i-challenge para, like kunwari ikaw, halimbawa, after mo mag-short film, ay, after mo mag-docu, syempre pag ilalabas mo yung, ano mo, yung short film mo, tapos isasali mo siya sa mga festivals, parang malamlam siya. 'Di ba? Na parang sasabihin nila, ay, hindi siya marunong. Charot. Hindi ano siya, parang docu lang pala siya. Yung parang ganon. So, syempre, lahat ng gagawin natin, lagi siyang stepping stone dapat ng mga gusto nating puntahan sa buhay. Parang ganon. Ang sinasabi ko lang naman, kahit na tama yung kay Ma'am Cecil na dapat present yung values na nandyan kasi yun yung pinupunto natin sa paggawa ng pelikula. Pero eto yung sinasabi nila na dapat may plus one. Eto yung dapat, oh, so ano yung kakwento-kwento dyan? Parang ganon. Bakit siya kailangang mapanood ng maraming maraming tao? Importante yung values, pero dapat siya, yung parang ganon. Halimbawa,
kung ipupush mo yung ano yung kwento ng bata tungkol doon sa ang plano naman talaga nilang magkapatid ay mag-drawing or gumawa ng artwork tapos bigla siyang na peer pressure tapos nalulung na siya doon sa ano doon sa pag-ML tapos doon sa pagkalulong niya dapat may mas mataas na at stake ang ibig sabihin nun kailangan ma-face ng batang yon yung responsibilidad. Hindi yung, um, ay, umiwas na lang si kuya. Parang ganon. Mag-isa na lang ako, mag-isa na lang siya. Kasi kung ganon lang siya kaano, kasimple, hindi, parang wala tayong pakialam. Yung parang ganon. Halimbawa, yung pagsisinungaling, itaas natin yung at stake nun. Example, nagsinungaling yung isang bata, tapos yung pagsisinungaling niya ay nag-cause ng pagkawala ng trabaho ng isang tao. Mm. Alam mo yon. So Yes. yun, magkikare tayo. Kasi parang, ala, mali yung pagsisinungaling niya kasi hindi lang yung sarili niya yung ano napapahamak, kundi yung ibang tao. And it becomes more important. 'Di ba? So yun agad-agad titingin mo sa atin na mali nga yun. 'Di ba? Kasi yung bata ang inisip lang niya para makalusot siya. Pero dahil nung para makalusot siya, nagsinungaling siya, nawalan ng trabaho yung ibang tao. Tapos makikita mo later na yung nawalan ng trabaho kunwari yung guard o nagbabantay ng EML-an, tapos may pamilya siyang pinapakain. So nagkaroon na siya ng responsibilidad yung pelikula, 'di ba? Na mas maging accountable siya doon sa ginagawa nila or doon sa pag-break ng mga values na ito. Nagets mo? Tapos pwede mo pa yung palakihin. Like kunwari, because of pagsisinungaling ng isang bata, isang buong compound, isang buong community yung napahamak, o kakwento-kwento na siya. Gets mo? Ano siya ano siya, parang ang number one dyan is, ako, importante yung values na yan na kinukwento natin. Pero ano yung relatability? Ano yung pakialam ng mga taong manonood? Kahit na simple lang yung kwento. Kasi simple lang yung kwento ng Firefly. Isang bata lang na um, gumawa ng libro, magpapublish siya, tapos nakita natin na yung libro, kahit na kwentong pambata, ay laman nun yung kasaysayan niya bilang isang kwentista. And then it becomes whole. Na lahat tayo bilang artist, kapag gumagawa tayo ng artwork natin, hindi lang siya artwork kasi part yun yung pagkatao natin. Part yun yung history natin. Part yun ng kabuuan natin. O, so, naging importante na siya. So, hindi na niya kailangan na maging ano, maging tagagawa lang ng ano ng kwentong pambata. Wala na yung pinagkaiba kapag nagpipaint ka. So, kapag binili mo pala yung painting ng isang tao, hindi lang siya basta kwento pala siya, kundi baka yun yung nararamdaman niya that time. Or baka ito yung way kung paano niya in-express ng sarili niya. So, parang naging buo siya. Kailangan mong ano kailangan mong yung kwentong pang-individual ay kailangang maidamay yung kwentong panlipunan. Individual siya, but somehow, magawan mo ng paraan na maging social siya. Okay. Kwento siya ng lugar. Kwento siya ng buhay. Yung parang ganon. So, lalagyan mo ng bigat. So, ang mga comments ko lagi, tas yung formatting ng script medyo nakakalito na ang daming 3, ang daming 4, ang daming 2. Dire-diretso lang yon. Tapos tayo na bahala kasi napipicture naman natin na bumabalik-balik pala siya dun sa kwento Yung Opo. parang ganon. Dito lang ako. Pero yun, yun yung kabuuan na dapat kung ang goal mo ay patunayan na importante itong mga values na ito, kailangan mong i-test, kailangan mong i-challenge. Gaano pala siya kahalaga? Kasi, kunwari, kung dun sa nakalatag na nung nagsinungaling siya, tapos pinabayaan niya yung kuya niya, pero unti-unting lumayo yung loob ng kuya niya, tama naman, nangyayari naman yun sa tunay na buhay. Pero, ano naman pakialam natin? 'Di Mm. ba? Yes. Kwento lang naman pala nila yun Pero kapag pinalaki mo yon na parang, kunwari, yung sample nga natin na kahit white lie pa yan, kahit nagsinungaling yung bata, tapos yung pagsisinungaling niya, nakalusot siya, pero yung ibang tao, yung tatay niya, nanay niya, pamilya niya, or yung
kahit yung guard, yung sinabi niya dun sa, kunwari, sinabi niya dun sa guard na, hindi, nandun ako. Eh, wala naman talaga siya. Nasa ML naman talaga siya. Siyempre, nagalit nung, kunwari lang, bad example to nagalit yung mga magulang niya kasi middle class naman sila. Nireklamo tuloy itong guard na ito dun sa school. Tapos dun sa school, dahil hindi naman masyadong articulate yung guard at hindi niya mapatunayan yung sarili niya at medyo strong si tatay niya, tinanggal nila ng work. Tapos later, nung nakita niya, wala nang mahanap na trabaho yung guard kasi 'di ba sa probinsya ang mga janitor diyan mga matatanda na yung parang ganon. O nung nakita niya yung janitor na ganyan na naghahanap ng kahit na anong work kasi natanggal siya dun sa work dahil doon sa pagsisinungaling ng bata. Ba't ka kasi nagsinungaling? Nadamay tuloy yung pamilya ng isang inosente. Importante na siyang ikwento. Yung parang ganon. So, lahat na ng audience mo, lahat na ng manonood dun sa JCI, na-gets na nila na parang, ay, tama siya. 'Di ba? Yung parang ganon, na parang, napukpok ng kwento yung gusto niyang sabihin. Yung importansya ng pagsasabi ng totoo, ng pagiging honest, at yung accountability niya doon sa pagsisinungaling na yon na push ng pelikula, 'di ba? So Yes. parang second layer 'yon kasi first layer yung nasa script natin eh. Second layer, paano mo siya palalakihin? Ngayon, yung pagpapalaki na yan, may next layer pa. Tungkol yan dun sa buhay. Ngayon, nung pagtanda niya, nakita niya ulit yung guard, kunwari. So ano na ngayon yung effect nun dun sa buhay niya? So ngayon, mas naiintindihan tuloy ng estudyante yung kwento niya kasi hanggang sa pagtanda niya, yung guilt na nararamdaman niya, dala-dala pa rin niya. At part yung sinulat niya ng paglaya niya, maybe. Parang gano'n. So parang hindi na niya makalimutan kasi yun yung point na feeling niya ang liit lang ng ginawa niya pero ang laki ng effect nun doon sa ibang tao at hindi na niya mapatawad yung sarili niya. Yung parang gano'n. So ano siya parang yun, pagpapalaki kung ano yung at stake. Kasi parang dire-diretso siya tapos dapat umuusad siya. Dapat nag-start ka agad ng kwento sa tunay na buhay. Halimbawa, dun sa start, sabihin na natin, wala kasing at stake na biglang sinabi lang ng magkapatid na, ay mama, papa, gusto sana naming sumali. Parang ganon. So ano naman ngayon kung hindi kayo makasali, anong pakialam namin, 'di ba? Ang sinabi lang is, ang saya ng magulang kasi future artist sa mga anak. Hindi siya ganon. I-compare mo doon sa um kunwari, nakita niya yung mga magulang niya na nahihirapan niya but still nilalaban nila. Ngayon, dahil simple lang naman mag-isip tong dalawang magkapatid, sige, sali tayo ng artwork para baka may premyo, makapag-ambag tayo doon sa problema nila. O, maganda namang ano yon. At least may goal sila, 'di ba? Parang ganon. Kaso, nawala along the way yung isa. So mag-isa na lang nung isa. Tapos nagkaroon sila ng problem. Kailangan kung ano yung goal nila, bibigyan mo sila ng problema eh. Yun yung sinasabi natin na conflict. Yung conflict na inilaban nung isa, tapos may another conflict pa, tapos may another conflict pa, lumaki ng lumaki. So, nung nagsinungaling yung bata, for whatever reason, dapat may effect yun, hindi lang sa kanya, at hindi lang dun sa kapatid niya, kundi dun sa iba. Yung parang ganon. So, isipin mo, um, napanood mo ba yung Monster? Yung Sana, Monster na pelikula. hindi pa po. Um, Sobrang award-winning siya. Nag-create siya ng monster kasi tas monster in you sa mga bagay-bagay na hindi natin nalalaman. Parang ganon. Yung Yes, isang bata, parang single mom yung nanay niya. Tapos yung isang bata, pumapasok siyang ganyan, bago sila dun sa school. Tapos, one time, umuwi yung anak niya na may sugat. May ano dito sa, ano, na, parang may sugat dito sa tenga. Yung sumunod,
Ay, nawala muna yung sapatos ng bata. Mag-isa lang yung sapatos niya. Yung sumunod, yung lagayan ng ano, ng tubig ng bata. May ano, may bato-bato, may lupa, parang ganon. Tapos yung pangatlo, may ano na, may sugat na yung bata. So, sinabi ng nanay, "O, anong nangyayari? Ba't anong ginagawa mo sa school mo? Hindi nagsasalita yung bata." Sabi niya, "Binubuli ka ba? Ganito, ganyan, ganyan, bla 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 bla." Hanggang sa nagsabi siya. Sabi niya na parang sinaktan po ako ng teacher ko, sabi niya. Inano po ako ng teacher ko. So, yung nanay, dahil syempre importante sa kanya na ang mahal-mahal ng tuition eh, 'di ba? Sinugod niya yung school. Tapos pinuntahan niya yung ano, yung principal, nagsumbong siya. Sabi niya parang yung anong ano, ang mahal-mahal ng bayad ko dito sa school. Sabi niya, bakit ganun yung anak ko? Bakit ganyan? Parang ganun. Yung teacher, gusto kong makausap yung teacher. Parang ganun. Tanggalin niyo siya. Parang ganun. Pinapatanggal niya. Tapos, kasi iba-ibang ano to, iba-ibang perspective. Maganda rin pwede mong gawin din yon. Iba-ibang perspective. Perspective muna ito ni nanay. Tapos, yung perspective ni nanay, tapos lahat sa perspective niya, tama siya. Yung itinago ng school yung teacher, parang ganun sinabi ng principal kasi nawala na yung teacher na yon, tinanggal na namin. Sabi niya, o edi okay, parang ganun. Cut to, nung bumalik yung nanay, nakita niya ulit yung teacher. So, nagagalit na siya. Anong klase kayong school? Keme-keme, bla bla bla, ganyan, ganyan, ganyan. And then, nagpunta tayo doon sa POV ni teacher. Sinundan natin si teacher. So si teacher, may ano siya, may iba siyang POV na parang kasi lahat ng pinagbintang natin kay teacher kanina, tama. Nagparang kunwari, ay may nililigawan siyang prostitute. Parang ganon. Eh, mali sa kanila yon. Lagi siyang ginagabi. Tama yun lahat. Pero nung sinundan natin siya, wala siyang ginagawang mali. Parang ganon. Tapos, and then, later, sinundan natin yung bata. Yung bata nagsisinungaling. So yung bata nagsisinungaling kasi sa tunay na buhay parang ano to eh LGBT ito eh. Bata pa siya, parang 9 or 10 pa siya. Tapos meron siyang may kakaiba siyang nararamdaman doon sa kapwa niya bata na binubuli. Ang tunay na kwento pala ay yung binubuling batang yon, pinagtanggol niya, yung parang ganon. Tapos naglaro sila kaya nagkaroon sila ng something na parang o sige sa'yo yung mga na ano kanina, yung mga nakita natin kanina, yung lagayan nila ng tubig, nagpunta pala talaga sila sa creek, parang gano'n, naglaro pala talaga sila. Tapos yung ano, yung tawag dyan, yung sapatos, pinag-usapan pala talaga nila na sa'yo yung isa, sa akin yung isa. Yung parang ganon. Tapos yung isa, nakalimutan ko na, pero pinagtanggol niya, nakipag-away yung bata doon sa school kasi binub binubuyo silang dalawa. Na parang, oh, bakit mo siya pinagtatanggol? Siguro may relasyon kayo, no? Siguro bakla ka, no? Parang ganon. So, kaya siya nakipag-away, kaya siya may sugat. Yun yung totoong nangyari. Kasi hindi niya sinasabi yung totoo niyang pakiramdam kasi hindi ma-figure out ng bata. Kaya can winner yun eh. Hindi ma-figure out ng bata kung ano yung pakiramdam na yun. Kaya nagbuo-buo siya ng something. Okay. Pero doon sa pagbubuo niya ng something, Nag, nasira yung buhay ni teacher. Tapos, at ang ganda ng pelikula kasi wala siyang nilinaw. Kasi ang sabi ng filmmaker, yun daw talaga yung monster in us. Minsan, ginajudge natin yung mga bagay-bagay na hindi natin alam yung context. And then, pangalawa, ang mga monster, yung mga nakakatakot na hindi natin alam. Pero nag-aano tayo, nag-a-assume tayo na alam natin. Tignan mo, ang simple lang ng kwento pero ang laki-laki na. Yung parang ganon. Pero nakita natin yung at stake. Nakita natin kung gaano ka-importante yung ginawang pagsisinungaling ng bata. Tapos hindi rin natin masisisi yung bata kasi hindi niya rin alam yung ginagawa niya. Yung parang ganon. So, ganon dapat yung character na parang hindi niya sinasadya. Akala niya makakalusot lang siya or something lang. Tapos malaman-laman niya later, nasira pala yung buhay ng isang tao dahil doon sa ginawa niya. So, ang laking bagay nun. 'Di ba?
So parang para sa kanya, o kunwari lang dun sa kwento na sinulat niya, para siyang nanonood ka ba ng ng It's Okay Not to Be Okay? Na kunwari dark yung dark yung drawing niya. Yung darkness pa lang yun ay simbolismo ng kung paano niya tinitignan yung ginawa niya noon, yung parang ganon. So lumalim na siya ng lumalim, hindi na lang siya basta doodle lang. Kasi yung doodle na yon ang pwedeng magpabago sa kanyang buhay. Pwede na niyang sabihin na parang um, instead na magpalugmok sa kanya yung ginawa niyang motivation yon para mas gumawa pa ng mabuti sa kanyang kapwa. Kasi feeling niya never na mapapantayan yon. Ngayon later, pag nakita niya yung yung tao na nagawa niya na masama, yun yung pwede niyang healing. Yun yung pwede niyang pagtanggap na pwede na. Parang ganon. Kasi bata ka naman noon, di mo naman talaga alam. Yung parang ganon. Ang tunay na mali sa tunay na buhay doon ay, syempre pwedeng yung school. It's always the institution. 'Di ba? Kasi isipin mo, kung yung matanda yung natanggal, ano pang papasukan niyang work? Noon, hindi naman uso yung nakapag-aral, 'di ba? Tapos ngayon, kailangan college graduate na. O so, anong papasukin ni tatay? Tapos, meron na siyang college. Ang mahal-mahal ng school, ng tuition. So, paano niya mapapaaral yung anak niya? Siyempre, magkakandahirap-hirap na siya. Alam mo yun, ang lakas tuloy ng impact ng kwento kasi ramdam na ramdam mo. Yung parang ganon. So, hindi siya pwedeng padaanin lang na at the very end, ano siya, parang, ah, ano siya, parang fantasy siya, happy ever after, ay ano, parang they live happily ever after, parang ganon. Okay lang din naman na ganun pa rin naman yung dulo mo, kagaya kung paano natapos yung Green Bones, paano natapos yung Firefly, pero nasabi mo na kung ano yung gusto mong sabihin. At yung gusto mong sabihin ay lumagpas doon sa values na gusto nating ikwento. Hindi lang siya nakakulong tungkol doon sa pagiging honest, tungkol doon sa accountability, tungkol doon sa pagiging maagap or hindi dapat late. And it becomes life. Lahat na yan, hindi lang ng JCI, hindi lang ng group, kundi lahat ng manonood, makaka-relate siya kasi importante siyang pelikula, importante siyang kwento. Kailangang malaman ito ng lahat ng mga bata, ng lahat ng tao, at kung gaano ka-importante yung values na ito sa kanilang buhay. Yung parang ganon. Kasi parang halimbawa, kung nung nag-start yung nag-start yung kwento, medyo mahina yung opening sequence, smooth. Tapos classical siya. Tapos parang dumating yung teacher, oh, magkukwento ako, parang ganon. Nagkwento-kwento siya. Tapos dun sa dulo, nalaman natin yung lesson. Wala namang masama doon kasi nag-work naman yung Lola Basyang before. Pero, kailangan mo siyang bihisan ng bago. Kailangan mo siyang baliin. Yung parang ganon. Tapos, bad example, baka nga pwedeng mag-start doon sa doodle art na para magkaroon ng sariling mukha yung pelikula mo. Na parang simple lang siya, parang doodle-doodle sila. Pero yung doodle art na ito pala ang magiging kasangkapan niya ng kanyang pagbabago at kanyang growth bilang isang tao. Yung parang ganon. So, hindi lang siya normal na magkukwento lang siya dun sa loob. Tapos, ayun, kasi kaya hindi ako, may mga notes ako per sequences, pero gusto ko sanang, ayun, maintindihan mo yung mas malaking scope, mas malaking sakop, kasi ganun dapat magkwento. Na parang parang ang simple lang ng pero it talks about child labor at ang child labor ay hindi lamang doon sa lugar nila, kundi buong Pilipinas at buong mundo. Ganun siya eh. May bigat siya na parang ganon. Tapos, may mga lines doon sa pelikula na masyadong in your nose, yung lesson ng pelikula, hindi dapat siya sinasabi sa tunay na buhay. Ano dapat siya, pinapakita dapat siya. Kasi isipin mo yung pelikula mo, pumasok siya doon sa classroom, tapos nasa bahay sila, tapos bumabalik-balik ka doon sa classroom, tapos bahay, school din. Parang hindi siya umaandar.
Kailangan kinetic siya, kailangan transitive siya, parang gano'n. To make change, to create change, kailangan may conflict siya, parang gano'n. Yun yung kabuuan eh, dapat may at stake. Tapos mabilis mo siyang sundan kung may gano'n, kung may goal ka, tapos feeling niya para magawa itong goal na to, nagsinungaling siya ng konti, yun pa pala yung dahilan kung bakit nagkaroon ng consequences na mas mabigat. Parang ganon. Tapos, ayun, dapat yung ang daming mga, mga comments, pero, paano kaya yon? So, kakausapin mo sila. Actually, actually, classmate ko lang naman po yung Condirect, yung nagsulat. Kaklase ko sa EPFI. Bali, Okay, so, pero gets mo yung gusto kong yes po, sabihin. na-gets ko po, na unawaan. Kailangan, Parang kailangan, yung kwento kailangan ko, siyang pala, yes po. Yung kwento ko, oo, ay, sorry. ganyan. Sorry, ganyan din kasi dati nung parang si Arjan Mar Rebeta, nag-meeting kami na ganito, tapos nagulat ako kasi kasama na niya producer niya. Parang ganoon, kasama na niya yung yung writer niya, parang ganoon. Parang, syempre ganito ako, alam ka naman mag-filter pa ako ng sasabihin, di ba? Sasabihin ko kung ano yung totoo, alam nga lulukoyin ko pa sarili ko, di ba? Kung ano yung sa tingin ko doon sa kwento, parang ganon. So, ayun, narinig ng niya, narinig ng producer niya and all. So, hindi. Sabi naman niya, nagpasalamat naman siya kasi nagsabi ako ng totoo. Parang ganon. Na at least nalaman din ng producer niya, co-writer niya kung ano yung dapat i-improve at kung naniniwala ba sila. Ito naman ay ano ko lang naman, um, personal ko lang naman na opinion at pagtingin tungkol doon sa kwento. Um, katulad ng nabanggit ko dun sa una, masinop yung pagkakasulat but kailangan siyang i-challenge. Kailangan siyang i-push doon sa border, kailangan siyang masaktan, parang ganon, para magkaroon siya ng bubog, para magkaroon siya ng punto. Sa tunay na buhay, ang mga kwentong pambata ay simple lang, pero nagawa siya na parang simple, pero hindi talaga siya simple sa tunay na buhay. Parang ganon. So, linawin ninyo, limbawa, yung dalawang magkapatid, kunwari, or si kuya, kailangan, sasali sila doon sa, ano na to, doon sa patimpalak na ito, doon sa artwork na ito, maliban doon sa pagkapanalo, meron pa silang gustong ma-achieve na goal. Want ito eh, tapos may goal siya, di ba? Na parang, sige, pag nanalo tayo, may something. Parang ganon. Tapos, so habang ginagawa nila yon nagkaroon ng problema, tapos nagsinungaling pa, yung parang ganon, dire-diretso, maganda pa rin naman dun sa dulo, nananalo pa rin sila. But it becomes a statement na, so ano na ang ibig sabihin ng success? Ano na ang ibig sabihin ng tagumpay? Nanalo siya pero hindi na siya nanalo sila pero hindi siya masaya, 'di ba? Kasi hindi naman niya pinaghirapan. Parang ganon. So maybe masaya yung mga tao sa paligid nila pero hindi siya kasi alam niya kung ano yung katotohanan. Yung parang ganon. So hindi ko alam paano kayo magsisimula ulit. Pag-usapan namin ng Condirect. O Pag-isipan ko, pag-isipan mo tapos mag-ano ka, ang actually, tawag diyan. na-realize ko na ang babaw. Yung babaw ng kwento. Hindi naman siya mababaw. Importante naman yung kwento ng pagpapahalaga. Pero, Challenge. um, kailangan mong i-challenge lang. Parang ganun. Kasi sa tunay na buhay, pag sinot mo yan, okay naman siya eh. Tatanggapin naman ng mga tao eh. Pero, kailangan mong i-push yung sarili mo. Ikaw bilang ikaw. Parang ganun. Kasi hindi siya mababaw. Kasi importante naman yung yung mga pagpapahalagang yon. Um, for your own growth lang bilang storyteller, kailangan mo siyang i-challenge at importante 'yon. Sabi ni Sir Ricky, kailangan kumbaga parang yung last ko, kailangan mong i-push dun sa dulo niya
Pag nakabitawan mo, masakit yan. Pero at least nalaman mo na kung hanggang saan yung kaya mo. Yung parang ganon. Tapos pag nasaktan ka, okay lang yon kasi part naman yon. It's a practice. Pero gawin mo kasi siyang ladder. Hindi siyang, di mo naman ikayayaman yan eh, di ba? So, ang gawin mo, kailangan, ang pinaka best na takeaway mo ay natuto ka doon sa paggawa. Ayun, baka masaktan yung ano, yung co-writer mo. Pero parang ganon. Okay naman po yun. Ah, Very open-minded. Oo, nung 'di ba ang dami yung mga taga-APFI dun sa ano, dun sa Baguio? Yes. Yes po, dalawa. Ak Lagi nila akong kinukuha na ano, na magtuturo doon. At ayaw nyo direct? Ay, hindi ko kaya mag-commit sa institution eh. Yung magpapasa-pasa ng grades and everything, hindi ko siya kaya. Parang, Ang dami ring problema sa school direct. Maraming oh, pagkukulang. Hindi rin, may mga tuti principal na tuti na ang mahal. Ang mahal. Nakasabay mo ba si Miguel Tan Felix? Nag-aaral siya din. yung mga kaklase niya na lang. Mm. Natapos po Hindi sila niya po kami. hindi niya ata natapos si Miguel eh, 'di ba? Hindi rin siya, parang maraming bad reviews yung APFI po. Kasi yung mga kaklase ko sa Mowel Fund na nag-APFI din dati. So Maraming, wala silang saka mahal-mahal maraming niyan. bad reviews kay Direk Eman. Oo, ano 'yan, talamak siya diyan. Hanggang ngayon ba nagtuturo siya diyan? Hindi na po, tinanggal na po siya ng APFI. Kasi nireport po siya nung buong batch last year. Last year lang. Tignan mo, ang tagal matauhan. Charot. Kasi kwan daw po parang pag nagtuturo daw po siya parang very superior, tas very namamahiya. Parang hindi siya inspiring daw. Yun po yung sabi nila. Naman si Emma naman, hindi ko alam kung sino magsasabi sa kanya or paano niya matututunan 'yon. Pero ganun eh. Ewan ko. Ay, hindi ko naman responsibilidad na 'yon. So pinabayaan ko lang. Kaya nung kaya nung nagkwan po kami, dumating na po si Angeli Bayani nung sa klase namin. Si Leo Miran, parang sabi niya nun, ibang-iba daw si Angeli Bayani kay Ewan. Mas marami Yeah. tutunan kay Angeli, ganun po, kaysa po sa isa. Parang di So, talaga. anong gagawin niyo sa kwento niyo? I mean, sige, i-process mo na muna, i-check ninyo, tapos kailangan ninyong, sige, tanggapin natin yung ano mo, yung sinabi mo, kailangan ninyong palalimin, kailangan ninyong i-challenge yung kwento. Kasi parang, tignan mo naman kung ano yung mga napanood mong mga short films. Ano sila, Kwan nga po direct, yung sa nanalo, relevant. opo, sorry po. Yung nanalo sa Montañosa, yung mobile. Grabe yung impact sa O, akin. Parang, di ba? parang simple niya lang pero sobrang bigat. Ang simple lang nang sinabi niya na parang may multo, may monster dun sa lugar nila na hindi nila malaman. Tapos later, sinabi ng pelikula na ang monster na yun, itong mga sumisira dun sa kalikasan or dun sa paligid or dun sa lugar nila. Tapos nung pinakita lang yung parang scene na yun na parang wide lang siya na may nagtuturo. So parang naisip ko na lahat-lahat ng issues ng O, di ba? balita. Parang gano'n. So nagkwento-kwento sila kung ano-anong sinasabi, nagpatawa pa nga eh, 'di ba tungkol dun sa dun sa ay hindi tuli, yung parang gano'n, ganyan ganyan. Pero bago matapos yung pelikula, nag-punctuate siya na importante siyang pelikula. Parang gano'n. Ano siya lalo na kapag short film, kailangan ano siya nang-challenge siya ng institutions, kailangan yung boses buo eh. Kasi ito yung platform na hindi naman kailangan kumita, kundi makapagbigay lang ng mensahe, makapag-provoke or makapag-open ng discussion, parang gano'n. So, ano siya, dapat strong siya. Gumagawa ako ng short film ngayon eh. Di ba nag-short film pa ako? Tinatapos ko siya, pero tungkol siya sa martial law.
Kasi para sa akin, kapag gagawa ka ng short film, eto yung mga bagay na gusto mo talagang sabihin ng walang kasi-kasi. Parang ganon. Walang pero-pero. Kasi it's a short film. Malaya ka dapat. So, sasabihin mo kung ano yung gusto mo. Hindi siya pagkakakitaan. Hindi siya pagkakasikatan. Parang ganon. Pero kailangan relevant siya. Kailangan totoo siya mula dun sa'yo mismo. Parang ganon. Ayun, patapos na yung time. Nakapan ko naman na po, Ano sa tingin? nag-sink in na po sa akin yung mga, Mm-mm. and may mga naiisip na po ako kung paano siya mas gagawing mas makabuluhan yung short film. Kasi ang gusto lang kasi Um, nung nag-meeting kami nila Ma'am Cecil, gusto niya lang ng ganun. Yung hindi mahirap, hindi siya masyadong depriving yung kwento. yeah. Mm. Well, Kasi hindi. Siyempre, ano naman ganyan na lang naman talaga yung hahanapin nila. Pero kailangan mong i-challenge. Natutunan ko na yan. Even dun sa NCCA, dun sa CCP. Tignan mo naman yung yung music video ko ng CCP, di ba? Tungkol sa martial law, pero music video siya. Pero kailangan mong ma-push. Parang ganon. Hindi siya pwedeng dumaan lang. Dapat may something. Parang ganon. anong pakialam namin sa Oo. Ano naman ngayon, ang hirap gumawa ng pelikula. Hindi pwedeng di ba parang mga kaibigan natin na parang, or mga kakilala natin na magsasalita ng madaming madami, pero wala namang pumapansin kasi walang pakialam yung mga tao. yes pa. Gets. Bali, direct Oo. balak ko ni Ma'am. Sige, mag-usap ulit kayo, tapos balikan mo ako kung anong plano niyo ulit. Yes pa, direct. Thank you po. Ayun, thank you so much, good luck. Nasira ko ba ang yung pangarap? Nabasag? Ganyan talaga. Kay Sir Bing before, wala talagang natitira. Pati title ko, questionin. Pero it's part. Kailangan mong basagin. Kailangan mong i-push. Yes pa. Thank you, direct. Ah, bye-bye. Thank you. Message tayo ah. Salamat po. Bye-bye. Bye po.